Amen. Hallelujah. Praise God. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Basahin natin ang Biblia, mga kapatid. Praise God. Sabi ng Biblia, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Anong purpose? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hanggang kailan yun? Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Alright. And then Matthew chapter 5, verse 48. Matthew chapter 5, verse 48, sabi ng Bible, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Praise God. Nais ko pong pag-usapan natin ang subject, unto a perfect man. Sabihin natin, perfect man. Praise God. Tayo po ay mag-pray. Sama natin sa prayer itong mga kapatiran na may sakit, mga kapatid. Ano? Praise God. At pati na rin yung prayer request ni Brother Edwin. Sama natin. Ako talaga, mga kapatid, pinag-pray ko yun, yung pamilya na ni Brother John Parano. Dahil sincere sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, nasa maling pananampalataya. Amen. Kumbaga, sincerely wrong. Sincerely wrong. Pag-pray natin, isama natin sa prayer, mga kapatid. Yung anak ni Sister Ida na nasa ospital. Amen. Ito kasi mga tao nito, hindi nagbibigay ng panahon sa Diyos. Sayang. So let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Iniiling po namin ang iyong mapagpalang kamay. Iulat niyo po, bigyan ng kagalingan, Panginoon, ang anak ni Sister Ida, si Brother Christopher, Panginoon, na siya'y pagalingin mo sa kanyang karamdaman. Nakasalukuyan po, Panginoon, ngayon ay nasa ospital o Diyos. I pray in Jesus' name na ikaw ang umilos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, bigyan ng kagalingan si Christopher, Panginoon, at nawa o Diyos, ito po ay maunawaan niya na ito'y pagtawag mo sa kanya upang muling maglilingkod po sa iyo, Panginoon. Ganon din po si Iris Bergonia, Panginoon, God, at si Joy Tinoy, Panginoon. Ganon din si Mayan, Panginoon. I pray in Jesus' name. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at pagalingin sila sa kanilang karamdaman. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay nagsigaling na, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, idinadalangin din po namin, O Diyos, ang anak po ni Ma'am Melody Aguirre, Panginoon, si Ralph Ino Aguirre. Panginoon, i-guide niyo po siya, bigyan ng kaalaman, karunungan, upang maipasa ang kanyang bar exam na ginagawa sa kasalukuyan, Panginoon. Higit sa lahat, idinadalangin ko po ang pamilyang ito ni Ma'am Melody, Panginoon, ang kanyang asawa, ang kanilang anak, at ang kanilang buong pamilya, na sila po ay
magbigay ng panahon upang maglingkod po sa iyo sa tamang pananampalataya. Kami po ay naniniwala sa kapangyarihan ng iyong mga salita o Diyos. Panginoon, sa mga oras na ito, bless mo kami ng iyong mga salita, gamitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng mga biyaya at pagpapala mo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Purihin ka, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. God bless you. Magkakabulan mo kayo at pagpalain tayo ng ating Diyos. Unto a perfect man. Meron pong kasabihan, heaven is not my goal, it is my destiny. Hindi po natin pinagsusumikapan na makapasok sa langit. Hindi po yun, mga kapatid. Amen. Sapagkat kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos, siguradong langit po ang destinasyon. Amen. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapag ginaganap natin ang kalooban ng ating Ama sa langit, sigurado pong langit ang ating pupuntahan. Amen. Siguro magandang igor natin yung marinig natin sabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yan. Magsipasok kayo sa aking kagalakan. So our goal is to attain perfection. Kaya ba natin to? Sister Glo, sabi ng Bible, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kaya ba natin maging sakdal? Praise God. Ang New Testament, mga kapatid, ay siya po ay nagbibigay ng mataas na standard sa practical holiness and affirms the possibility of deliverance from the power of sin. Yung kabanalan, ito po'y tinuturo sa atin at ginagawa natin. Amen. Although maraming nahirapan dito. Kaya lang wala tayong magagawa dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kung walang kabanalan, sino man ay di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So kung hindi mo makikita ang Panginoon, natural, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang kagandahan lang po, mga kapatid, yung pamumuhay ng may kabanalan, nagagawa natin yan dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Biblia, naging partaker tayo ng divine nature. Nangangahulugan na hindi dahil sa pagsusumikap natin, kaya natin nagagawang mamuhay ng may kabanalan. Kundi dahil sa Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, nagagawa nating mamuhay ng may kabanalan. Amen. O ngayon, yung duty natin ay yung magsumikap tayo, maabot natin yung perfection. Amen. Titingnan natin, may dalawang klase ng perfection sa Bible. Number 1, yung absolute perfection, at pangalawa, yung relative perfection. Ang absolute perfection, ito'y sa Diyos lang. Pag sinabi nating absolute, hindi yung inuming tubig it belongs only to God. Hindi na ito pwedeng i-improve. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Parang 10 plus 10 equals 20. Wala ka nang pwedeng idagdag doon o ibawas. Tama ba? So yung 10 plus 10, siguradong 20 na yan. Wala ka nang pwedeng gawin doon para i-improve pa yon or bawasan pa.
Yun na talaga yun. So, yun ang ibig sabihin ng absolute perfection. Ang Diyos ay absolutely perfect. Sabihin natin, God is perfect. God is perfect. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 14, God has a perfect timing for everything. Learn to wait on Him. This brings Him honor and it brings you peace. Dahil ang Diyos natin ay perfect, Matthew 5:48, kayo'y magpakasakdal gaya ng inyong Ama sa kalangitan na. So ang Diyos natin ay sakdal. Amen. Kaya kung mayroon kang hinihingi sa Panginoon, huwag kang magmadali. Amen. May perfect time ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay perfect. Amen. Kung mayroon kang gustong gawin, hindi mo magawa-gawa, praise God. Ipagkatiwala mo sa Panginoon sapagkat ang daan ng Panginoon, amen, ay perfect. God's ways is perfect. All the Lord's promises prove true. Mapapatunayan natin na ang mga pangako ng Diyos ay totoo. He is a shield for all who look to Him for protection. So ang lakad ng Panginoon, ang daan ng Panginoon ay sakdal. Amen. Everybody say praise the Lord. So huwag kang ma-discourage. Huwag tayong panghinaan ng loob. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Amen. In God's perfect time, in God's perfect way, mga kapatid, amen, matatamo natin yung kahilingan natin sa Diyos. Relative perfection, ito para sa atin ito, mga kapatid. No? Relative perfection fulfills the end for which it is designed. This is possible for man to attain. This kind of perfection may be improved. Parang, halimbawa, si Brother John, sa piano, sa keyboard, nag-aral siya, na-perfect niya yung keyboard, magaling na siya. Pwede na natin sabing perfect na siya sa piano. Amen. Pero ang totoo, marami pa siyang pwedeng pag-aralan, marami pa siyang practice na gagawin para mas lalo pang ma-improve ang kanyang skill at talent. Tama po ba? Tayong naglilingkod sa Diyos, maaaring masabi na, ay okay na yan, si Brother Rubin, ayos na yan sa paglilingkod niya. Perfecto na yan. Lalo kung ang pangalan niya ay perfecto. Di ba mga kapatid? Pero, ang totoo, maging kayo mga kapatid makakapagsabi, sa tagal na nating paglilingkod sa Panginoon, yung iba nga, sinasaway nga lang natin, pero yung iba, napapahanga nga sa atin eh. Dahil akala nila, ganun na tayo ka-perfect. Pero ang totoo, marami pa tayong pwedeng i-improve sa paglilingkod sa ating Panginoon. In fact, mga kapatid, dahil ang tagal mo nang naglilingkod sa Diyos, nakakaranas ka pa rin ng discouragement. Amen. Kung minsan nagagalit ka pa, nakakapagdabog ka pa. Nakakabawas ba ng perfection yon yung nagdabog ka, ibinalibag mo yung pinggan? Bunga lang ng emotion yun. Pwede kang perfect sa ganitong bagay, pero mayroon ka pang mga bagay na hindi ka pa perfect doon. Kailangan mo pang i-improve. Baka sa susunod, bago ka magbalibag ng pinggan, piliin mo yung plastic lock. Amen. Kasi yung babasagin, basag talaga yan. Hindi. Hallelujah. Nagalit ka. Ibabatuin mo ng iPhone 16. 32 lang. Okay lang yung 32. Di ba mga kapatid? So sa Christian life, mayroon tayong mga bagay na dapat i-improve. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano ba? Philippians chapter 3 verse 12. Sabi ni Paul, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Not as though I had already attained, either were already perfect. Hindi sa ako'y nagtamo na o nalubos na. Naging sakdal na. Tignan mo si Pablo ang dami na po nang nagawa sa gawain ng Diyos. Sa
Sa mission field, masasabi natin, number 1 si Apostol Pablo. Ang Asia ay nakalatan ng salita ng Diyos dahil kay Pablo, Asia Minor. Amen. Di ba? Yung 7 churches, talagang established yan. May mga sulat siya, I think 13 epistles ang nagawa ni Apostol Pablo. Sa lahat ng mga apostol, masasabi natin, siya ang number 1 performer. Amen. Pero ang sabi niya, hindi sa ako'y nagtabo na o ako'y nalubos na. Either we're already perfect. Hindi pa siya perfecto. Anong sabi niya? Nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Hebrews chapter 6, verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Anong ibig sabihin? Yung salitang, let us leave the principles of the doctrine of Christ, hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan yung doktrina na yun. Kumbaga, foundational po yun. Yung foundation na yan, na nailagay na natin, iwanan na natin yan. Magpatuloy na tayo sa kasakdalan. Anong mangyayari dito sa church kung puro tayo pundasyon? Ha? Naglagay tayo ng pundasyon. Sunod na patong, pundasyon ulit, Sister Glo. Pangatlong patong, pundasyon ulit. Ano yan? Puro pundasyon. Sabi ni Pablo, okay na kayo dyan. Establisado na kayo sa doktrina na mayroon lamang isang tunay na Diyos, na ang kaligtasan ay pananampalataya at bautismo. Amen. Establish na kayo sa kabanalan, establish na kayo sa mga ganitong doktrina, sa laying on of hands. Magpatuloy naman tayo sa kasakdalan. Hindi puro repentance from inwards. Hindi puro laying on of hands. Amen. Everybody say praise the Lord. Magpatuloy naman tayo sa kasakdalan. Everybody say praise the Lord. Natingnan natin ang kaibahan ng Old Testament perfection sa New Testament perfection. Sa Old Testament, mga kapatid, ang perfection po is the wholehearted desire and determination to do the will of God. Ang perfection daw po o kasakdalan sa lumang tipan, ito yung buong puso mong paghahangad at determinasyon na gawin ang kalooban ng Diyos. May mga taong sakdal sa Old Testament, kagaya po ni Noah. Genesis 6:9, Noah was a just man and perfect in his generation. Job chapter 1 verse 1, si Job, that man was perfect and upright. Eh si David, pastor, tingnan nyo si David, nagkasala yun, tama ba? Amen. Si David ay, nung wala siyang ginagawa, nagpapahinga sa palasyo, nandun siya sa balkonahe, sa kanyang palasyo, nanunood. Ito namang si Bathsheba, pwede namang maligo doon sa loob ng bahay. Ba't sa labas pa naligo? Ha? Parang siguro talagang intensyon naman talaga ni Bathsheba na akitin si David. O kaya si David, yan, nakasala. Tama po ba? Nagawa niya isang bagay na hindi dapat gawin. Doble yung kasalanan niya. Nakasala siya sa pangangalo niya, and at the same time, murder. Kasi yung asawa nitong si Bathsheba, inilagay niya sa mabigat na laban. Pagkatapos may instruction siya, habang naglalaban, umatras kayo. So patay si Uriah ngayon, mga kapatid. Amen. Pero ganun pa man, si David tinawag ng Biblia na man after God's own heart. Acts 13:22, at nang siya'y alisin niya, ay ibinamon niya si David upang maging hari, na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban. So regardless doon sa naging kasalanan ni David, matatawag pa rin siyang perfect man or man after God's own heart. Bakit? Sapagkat ang kanyang supreme aim
layunin niya mga kapatid sa kanyang buhay is to do God's will. So sa Old Testament, ang perfection, para maging karapat-dapat ka sa Diyos, yung desire ng puso mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Sa Old Testament yan. Pero sa New Testament, masyadong komplikado ang perfection. So perfection is more difficult to understand in the New Testament dahil maraming iba-ibang Greek word na ginamit sa Bible para i-convey yung idea ng perfection. Pag sinabing Greek word, ito yung original na salita. So ang Bible na isulat sa number 1 ay Hebrew, yung New Testament ay Greek, pero may mga bahagi dyan na Aramaic language. So sa New Testament, yung salitang perfection or perfect ay may iba-ibang Greek word. Tingnan nga natin. Sa isang salita, yung perfection po ay nangangahulugang complete in the sense of being up or fit for a certain task or end, completely equipped. Yung Greek word na ginamit ay arteos. Theos na, maarte pa. Arteos pa gano'n. Ang ibig sabihin niyan ay complete. Amen. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Pag naturuan ka Diyos sa doktrina, magagamit mo yan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa instruction, for instruction in righteousness. So pag ginamit mo yung Word of God, ang ultimate goal mo sa tao ay maging perfect siya. Ibig sabihin, nasangkapan mo siya ng kaalaman at karunungan mula sa Diyos. So, ang Greek word na ginamit yan ay artina, theos pa. Theos na marte pa. Yeah. Amen. So, kapag yung Biblia ay pinamilyar mo, kinabisado mo. Amen. Nasangkapan ka. Naging perfect ka. Na-equip ka ng salita ng Diyos. Kaya, hindi ka kabado. Amen. Sabi ko doon sa mga taga-Nabwa, kayo kako, magbigay kayo ng panahon sa pag-attend sa equipping natin. Bakit? Para matuto kayo. Hindi yung pagka may makaharap kayo, tawagin si pastor, tawagin si pastor. Paano kung daming tumatawag kay pastor? So kaya ngayon, every Thursday, dito naman every Wednesday, doon every Thursday, nagtitipon para magdoktrinahan. Ngayon, para ma-practice ka ko kayo sa pagtuturo, pag linggo ng hapon, wala pa ako, may dalawang naka-assign mag-exhort. Di ngayon, nagsusumikap sila ngayon mag-exhort doon. Ako, yung exhortation ninyo, i-video nyo, ipadala nyo sa akin para makita ko. Kapag kayo ay pinunako, pag kinulit ko kayo, huwag kayong ma-offend. Tama ba? Okay lang ba sa inyo bilang pastor ako ay pag kinulit ko kayo, napagsabihan kayo, huwag kayong ma-offend. Para kanino yan? Para sa inyo yan. Amen. Siguro yung mga teacher kanya ng goal, tama ba? Kaya mo kinukulit yung bata, kaya mo pinagsasabihan, hindi para sa iyo. Para sa kanila. Kasi kung para sa akin yan, ba't ako makikialam pa sa iyo? Ang dami ko nang pinuproblema. Pero bakit kailangan natin pagsabihan? Bakit kailangan natin i-correct? Dahil alam natin kung ano ang layunin sa ginagawa natin yan. Gusto natin silang mag-improve, gusto natin silang maging karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon. Dito sa inyo ang
nakakuha ng lisensya sa pagmamaniw, hindi nag-test drive. Excel yan. Amen. O kaya hindi ka man nag-test drive, pero ang totoo, merong tao na skilled sa kanyang profession, tinuruan ka. Sino sa inyo basta na lang natutong magmaniw? Tinuruan ka yun. O sige, tinuruan ko yan. O. Ay, sabi ko kay Kim, ikaw Kim, kahit gumaling ka pa, napakagaling mong magmaneho, alalahanin mo, ako nagturo sa iyo. Kahit basic lang. Amen. Si Pastor Bert na, ang alam daw na, ano ni Pastor Bert, yung key of C, basic sa paggitara. Tinuruan ngayon si Gerald Mercado. Kung nakakilala kay Gerald. Kailan mo si Gerald? Naku, ang galing. Ang galing, parang umiiyak ang gitara. Sabi ni Jerwin nung bata-bata pa, ba't si Jerwin ba o si Jerwin? Ba't si Kuya Jun, umingiyaw, parang pusa yung gitara. Umingi. Di ba? Si Gerald Mercado, ang galing po sa gitara. Talagang lead guitarist. Talagang ano yun. Sino nagturo? Si Pastor Bert. Anong alam? Key of C. C, D minor, E, E minor, F, G, C. Yun lang alam. Bass down, up down, bass down. Tinuruan si Gerald. Ay ngayon, ang galing ni Gerald. Amen. Kahit gaano ka kagaling, tandaan mo, may nagturo siya. Amen. At naman siya sa So kung mayroon mang koreksyon, kung mayroon mang pagsasaway, nasa Bible lang. Gagamitin natin yung Word of God. Para ano? Mag-improve yung tao. Ang hirap sa tao yung wala ng improvement. Amen. Praise God. Pero kung napanood, Agri-TV, yung isang butil ng palay na itinanim niya, yung tiller niya, yung ano bang tawag doon? Suhi. Ano nga punta kaya? Uhoy. Uhoy. Uhay, ano? Uhay sa tuloy. 63. Grabe. Sabi ka itong sarong farmer, 35 anyos na ako sa pagsasaka. Wala pa akong nakita ganyan. Sabi naman nung ano, ang problema kasi sir, hindi na kayo nag-improve. Kung ano yung natutunan nyo, yun ang ginagawa nyo. Dapat nag-i-improve kayo. Tama po ba? Bakit matatampuhin ka? Bakit matitisunin ka? Hindi ka kasi nag-i-improve sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dapat mag-improve tayo. Amen. By the way, ang pinag-uusapan natin, perfection. Hindi perfectionist, ha? Di ba yung perfectionist? Ha? Counting, tagilid dyan. Nag-hire ka ng maso, tinuturuan mo, huwag ka na lang mag-hire. Amen. Mayroong nagtrabaho doon sa amin mga kapatid, si Buboy. Magaling magtrabaho. Pero mayroon daw siyang natrabahohan. Yung kasanyang natrabaho ko, parang siyang gustong masunod. Ay, hindi na binalikat. Hindi ba? So, hindi po perfectionist ang pinag-uusapan natin. Amen. Hindi po ako nagtuturo dito tungkol sa perfection para maging perfectionist tayo. Ang gusto natin, maging perfect tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Another term or another word denotes a certain end attained through growth. Yung salitang perfect, nangangahulugan ng paglago. Lumago ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Ayaw natin maging banso. Kawawa yung mga punong ginagawang bonsai ng mga taga-Japan. Ano? Maganda lang panoorin. Pero kung ikaw yung bonsai, iwan mo lang. Iwan mo lang. Anong pakiramdam mo, ginawa kang bonsai? Gusto pa mo, wala na. Be therefore perfect, even as your heavenly Father which is in heaven is
perfect. Matthew chapter 9, verse 21. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, kung gusto mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, magbigay ka sa mga dukha, at ikaw ay magkaroon ng kayamanan sa langit, lumapit ka sa akin, pumarito ka sa akin, at sumunod ka. O, di ba? Kung gusto mong maging sakdal. So ito po ay nagpapakita na nagawa mo siya, yung kasakdalan nagawa mo sa pamamagitan ng iyong action. Lumago ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik. Ito yung tungkol sa binatang mayaman. Gusto niya makapasok sa karya ng Diyos. Take note ang papasok sa karya ng Diyos, yung naging sakdal. Amen. So anong gagawin daw? Ibenta mo. May action kang gagawin. Malago ka na. Amen. Yung Kristiyanong malago, everybody say, malago. Malago. Yung malago sa Kapampangan, pangit. Malago. Tama ba? Sa iyo, asawa ko. Yung malago, pangit. Yung maganda, maragol. Yung gwapo, masanting. Tama ba? Hindi may something. Malago. Amen. Ang Greek word na ginamit niya ay teleos. Kanina, artios. Theos na maarte. Ito, teleos. Na ang ibig sabihin ay complete. Amen. Full age. Or man. Perfect. Yan. Pag sinabing man, ganap na tao na yan. Ganap na lalaki. Everybody say praise the Lord. Colossians 1:28, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. So ang goal, mga kapatid, ni Apostol Pablo, masangkapan tayo ng karunungan, lumago tayo para pag iharap tayo kay Kristo, wala nang masasabi sa atin. Amen. Qualified na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa 2 Corinthians 13:9, yung Greek word po ng perfection dyan ay nangangahulugang equipment, sinangkapan ka. Yan. And this also we wish, even your perfection. Ephesians 4:12, bakit ibinigay yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers? For what? For the perfecting of the saints. Parang yung bahay na kumpleto sa gamit. Yan. Ang tawag dyan? Complete. Fully furnished. Yan. Amen. So tayo po, pinaparnis pa tayo ng Panginoon. Amen. Kumbaga, pinupulido pa tayo ng Panginoon. Kinukumplito tayo ng ating Panginoon. Praise God. Ngayon, magkakaibang antas nga lang yan. Huwag ninyong hanapin yung perfection sa akin gaya ng iniisip ninyo. Dahil baka mayroon pa akong imperfection. Baka may matuklasan kayo, ay ganyan pala si pastor, natisod tuloy kayo. Kasi nga po, maaari kang maging perfect sa ganitong area, pero hindi imperfect sa ganitong area. Amen. Hindi po nangangahulugan na perfect ka, hindi ka na nagkakamali. Kahit nga yung di ba, yung, ano bang tawag yan? Yung nagbibig. Ha? Yung maestro. Ang masalagaya, babadilon. Nasa na si maestro.
ba mga kapatid, kahit gaano ka ka-perfect, pwede ka pang magkamali. Ang kagandahan sa atin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po hinahanap yung perfection sa atin. Amen. Anong ibig kong sabihin? Hindi nakatingin ang Diyos kung ikaw ay hindi pa ganoon kasakdal. Ang mahalaga, nagsusumikap kang maglingkod sa ating Panginoon. At kung may pagkakamali ka man, handa kang magpakumbaba, lumapit sa ating Panginoon. Ang hirap yung taong hindi na maituwid. Tama po ba yung pag pinagsabihan mo, mas marunong pa sa'yo. At parang nakakapikon yung ganyan. Hindi mo mapagsabihan, mas marunong. Amen. Sa ating naglilingkod sa Diyos, tanggapin lang natin. Halimbawa ako, nangaral ako, may mga nakurik sa inyo sa huwag kayong ma-offend sa akin. Trabaho lang to, hindi to personal lang. Ba't tinatrabaho natin yan? Kasi po, ang goal natin, amen, maging karapat dapat tayo para makarating tayo doon sa destination. Kami rin mga pastor, nakukulit din kami. Pag general conference, lalo na, pag sa mga conference. Hindi marunong nga lang kaming magdala. Kahit tinatamaan na, parang baliwala lang. Pero ang totoo, tagos talaga yan. Amen. Everybody say praise the Lord. Nasasaktan din kami pagka may mga pangangaral, pero kailangan yun. Amen. Yung sugat na may nana, hindi mo tinanggal yung nana. Tama ba? Siglo? Mas lalong lalala, di ba? Pero pag tinanggal mo yan, masakit, pero marirelate ka dyan. Everybody say praise the Lord. So pag nasasaktan ka pala, pinapagaling ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Dito, katartismos din ang ginamit. Nandyan pa rin yung arti. Arti mo? Artismos. 2 Corinthians 7:1, yung perfect dyan ay nangangahulugang complete. To terminate. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness and the fear of God. Yung holiness pala, pwede pa perfect. Pasakdalin natin ang kabanalan na may takot sa Diyos. Amen. Matindi talaga ang Bible, mga kapatid. Matindi ang pagtuturo sa kabanalan. Isipin mo, piperfectin mo yung kabanalan. Ayaw ba natin yan sarili natin? Hindi. Pero may espiritu na tutulong sa atin. Sabi ng kaibigan ko, sinisiran ko ng hulugan. Gusto ko talagang magbago. Kaya lang ang mga tao sa palibot ko, nakakakonsumisyon. Masakit kung magbago. Gusto mong magbago, grabe man ang mga tentasyon dyan sa palibot. I-invite nga ako, yung pala, spiritista. Nagtutubod ka man ngayon. Sa kuya, ito ngayon. Ang mga apostol kaya ngayon, nakakaulay may, nakakaulay. Baka madaw mo mag-uulay. Sabi ko, yung pakikipag-usap sa patay, bawal ng Bible yan. Yung espiritu, ang tawag niyan ay necromancy. Bawal ng Diyos yan, basahin natin. Baka atyan kaya, ngayon oy, naghali ka na sa kinapan, bantayan mo lamang lang ngayon ko. Necromancy po yun. Deuteronomy chapter 18, hanapin natin. Baka dyan kaya nagadal si Lola. Lola, bala ka naman magpuyang sa muya. Bantayan mo kami, ang mga makuapo mo. Ano man kay Lola pa, ato nagpapahinga, Lola, pababantayan mo pa. Sa Diyos na lang. Ang Diyos hindi napapagod. Tama ba? Isaiah chapter 40, ang Diyos hindi napapagod, hindi nanlalata. Si Lola kaya nga nagpahinga, natapagal na.
Tapos bababantay mo pa. Bakit lang sabi kayo ni Lola, nagparabantay na ako sa mga apo ko. 18. Ng Deuteronomy. Saan na ba yun? Ito. Verse 9. Pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag kang mag-aaral na gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o maiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumalduman sa Panginoon, at dahil sa karumalduman na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Umawal yan, no? Yung inkantador. Ano ba sa English yan? Kasi yung mga nagmamasid sa, sudyak. Diba? Mahilig yan sa mga sudyak. Lucky number. 7 and 8, tinayaan mo sa waiting. Daog pa ka. Praise God. Anong sabi naman? There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, that useth divination, observer of times. Yan, yung mga sudyak. Sadyak sa nindo, kabisado. Ba ano? Napapaniwala kita niya. Bawal po ng Bible na. Bawal ng Bible yung mga observer of times. Ayaw ngayon ang maray na panahon ngayon na magkuyan. Napakaraw. Amen. Yung tiwala natin dapat sa Panginoon. Okay, meaning of perfection. The thought of perfection has various meanings. Kaya ng aking nabanggit kanina, it is possible to be perfect in one way and imperfect regarding another matter. Kumbaga sa education, maaaring master mo yung mathematics pero maluya ka talaga sa English. O kaya master mo ang English, maluya ka sa Pilipino. Pero nagsusumikap ka. Amen. Everybody say praise the Lord. So, tingnan natin yung ilang kahulugan ng perfection sa Bible. Number 1, positional perfection. Ano yung positional perfection? Nung tinanggap mo si Kristo, na-baptize ka in Jesus' name, napuspos ka ng Espiritu Santo, perfect ka sa time na yan. Dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo. Kaya kung mamatay ako ngayon, Brother John, halimbawa, bagong tanggap ako sa Panginoon, mamatay ako ngayon, sigurado ligtas ako. Dahil nung time na tinanggap ko si Kristo, nagkaroon ako ng tinatawag na positional perfection. Nasa posisyon ako na perfect. Bakit? Tinanggap ko si Kristo. Amen. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay yun. Pero kung nung nabautismuhan ka, hindi ka naman namatay, naglingkod ka pa sa Panginoon, ayaw nang kinakailangan magsusumikap ka na magiging sakdal ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Parang ganito, yung batang ipinanganak, pwede nating sabihin na, kasi walang kapintasan, pwede nating sabihin perfect child, pero walang ngipin. Sinong pinanganak dito may ngipin na? Ha? Sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging
banal. Dahil sa pag-aandog ni Kristo, naging sakdal tayo. So, ang tawag dyan is positional perfection. This is the result of Christ's work for us. Pangalawang perfection sa New Testament is yung spiritual maturity. Kanina, binigay ko yung kahulugan ng perfection sa Greek word, kung anong ibig sabihin. Ngayon naman ay tinitingnan natin ano bang kahulugan ng salitang perfection sa buhay natin. Yung perfection ay nangangahulugang spiritual maturity and understanding as opposed to spiritual childhood. May mga mananampalataya na ang tagal na pero baby pa rin. Yan. Immature ang tawag natin dyan. Ang tagal mo na, immature ka pa. Ano yung mga ibig kong sabihin? May mga Kristiyanong immature. So gusto natin mawala yung immaturity. Gusto natin maging mature tayo, maging ganap tayo sa harapan ng ating Panginoon. 2 Corinthians 13:11, sa katapos-tapusan mga kapatid, paalam na. Alam na ito si Pablo. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sasayin. Amen. Pag ang mga tao sa labas, nakasalamuhan natin, pag hindi tayo kilala, maaaring sabihin nila, kala ko ba bunagin ang tao ito? Bakit ganun kung magsalita? Bakit ganun kung mag-ano? Naninigaw pa. Hindi nila naintindihan na kahit bunagin na yan, may imperfection pa yan. May kailangan pang improve. So doon tayo na iisaan minsan ng sabi nila, akala ko mga bunagin. Mahaba nga yung suit, mahaba naman dila. Ibig sabihin yun, diba? Bakit naman, Pastor, yung naman, hindi nila naintindihan kasi mga kapatid na kahit tumanggap ka na sa Panginoon, may kailangan pa rin i-improve. Amen. Ang hirap ng ispilihin. Diba? Kaya nandun yung natin, talagang nandun yung pagpipigil, nandun yung, alam mo na, yung pag-uugali natin na talagang, hello, sa totoo lang, kahit Kristiyano ka na, lumalabas pa rin yung dating pagkatao. Kung bako lang kung yung nabunagin, pakaray pa. Dahil mo pag-testing hindi. Pakaray ka noy. Diba ba? Salamat lang at bunagin tayo. Sabi nung isa, ay hindi ka magparasuba-suba dahil hindi na bautismuhan. Dahil hindi na bautismuhan. Ang binautismuhan, nakaluwas din. Kaya ang bautismo lubog sa tubig. Diba? Kung minsan makagalit, parang kagaya nung nandyan kami sa konsepsyon. Matinding pag-uusig ang sinapit namin dyan. Umulan ng bato. Grabe yung bato, umulan doon sa bahay. Grabe din pala yung anak namin. Grabe yung bato. Talagang matindi ang dinanas namin dyan sa konsepsyon, mga kapatid. Ay siyempre nandun yung pamilya ko ay nagalit talaga ako, Sister Blue. Kinuha ko yung itak. Pagdating ko sa pinto, binagsak ko yung itak, pumunta ako sa pulpito, nag-pray ako, mga kapatid. Nahinto ba kayong mga bato? Kasi nga siyempre, nasa laman pa tayo. Amen. Nasa atin ngayong kamay kung paano natin kukontrolin yung attitude natin, yung emotion natin. Amen. Yung Diyos, ang Espiritu, tutulungan ka. Pero kung ayaw mong magpatulong, wala magagawa. Amen. Parang ito yung ibon. Ilustrasyon ito lagi
nung kasama ko sa Bible school, every time na mag-preach siya, yun ang kanyang gagamitin. Natandaan ko. Ito yung ibon, buhay. Steve Jobim. Ibon, sisiyo, buhay. Inilagay ko sa likod ko. Tatanungin kita, buhay ba o patay? Buhay. Hindi pa patay mo yun. Di ba? Sa Minister Grace, patayan pastor. Hindi ko papatayin. Ano ibig sabihin? Nasa kamay ko, hawak ko ngayon yung buhay nito. Yung paglago natin, yung perfection na gusto nating ma-attain, depende po sa atin. Kung gagawin natin o hindi natin gagawin. At sa Bible, ang nakasulat ay, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili nyo dinadaya. Sarili natin. Kaya ang Bible po hindi lang dapat binabasa. Ini-a-apply sa buhay natin. Amen. Kung gusto natin maabot ang kasagdalagan, tayo mga kapatid, ang gusto ng Diyos, tayo ay maging sakdal. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yung inspired word of God, mapapakinabangan sa all Scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction, and righteousness. Verse 17, para ang tao raw ng Diyos ay maging lumago, mag-mature. Ephesians chapter 4 verse 11. Tingnan natin ito mga kapatid. Ibinigay yung mga apostol, mga propeta, mga ebanghilista, mga pastor at mga guro. Mag-ingat kayo sa mga religion na ang kanilang itinuturo. Isa lang ang pastor, isa lang ang propeta, isa lang ang ebanghilista, isa lang ang apostol. Ang dami ngayon yan. Dito sa Pilipinas, mayroong ganyan. Isa lang ang apostol. Oh. Ang nakakalungkot, alam. Ito yung mga paunawa ng mga paalala ng mga pastor kay, hindi naman siguro ito, kay Kibuloy. Si Kibuloy po, dating sa atin yan. Na-convert yan sa Mindanao. Dinala yan ni Mallory. Si Mallory ang nag-alaga niyan. Kaya nga nung si Mallory nagkasakit, nasa Amerika, kahit dinideclare na ni Kibuloy na siya yung Son of God, binisita pa rin yan. Ninigaluhan, pinagpala si Mallory ni Kibuloy. At ipinagmamalakihan ni Kibuloy si Mallory. Kung makita niyo yung humble beginning niya ni Kibuloy, talagang magaling lang talaga yan. Kaya lang, naging National Youth President yan sa atin. Parang sumunod sa kay Pastor Eddie Aclista. Hindi ako nagkakamali. Naging National Youth President. Kaya lang, nung napunta yan sa ibang bansa, pag uwi niya, mayroong daladalang ibang doktrina. Muntik mag-divide sa UTC. Magaling, interpreter yan sa preaching eh. O kaya lang, pagka yung kwento ng mga elder natin, pag yung preacher lalapit sa kanya, lalayo siya. Parang holier than thou. Yun ang Pero yung mga paalala ng mga pastor natin sa kanya, kasi maraming kaibigan yun eh. Si Sir Patayan, si Ben Patayan Senior, nung namatay, ginalaw yan ni Kibuloy. Hindi niya makalimutan yun. Kaibigan niya sila Pastor Umpar, Pastor Romy Naballo. Mga kaibigan niya. So yung mga paalala sa kanya, kasi nagtideclare na siya yung Son of God. Di ba? I am the owner of the earth. I and my Father's name are one. Grabe. O ngayon, nangyari na sa kanya. Siguro, mahal ng Diyos yan. Kaya pinaintulutan ng Diyos na mangyayari yung ganyan para ma-realize niya kung sino siya. Amen. Kapatid, huwag nating angkinin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nasa Biblia yan. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian kanino.
iangkin yung kaluwalhatian. Mabuti nga, hindi pa siya namatay. Diba? Hindi pa siya namatay. Binibigyan pa ng tsansa ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Ilan yung ibinigay na office? Apostles. Hindi po apostol lang ha. Singular. Apostles yan. Ha? Ano yan? Plural. Prophets. Plural. Evangelist. Pastors. Teachers. Yung iba nakaangkin. Ako ang huling propeta. Ako ang huling apostol. Yung huling apostol sa isang samahan, patay na, di ba? Namatay. Nakakalungkot nga, Sir Eden, yung kaibigan ko, classmate ko sa Bible School, nag-independent. Ngayon, ang ginagamit na scripture, hindi na Bible. Yung libro na, yung mga preaching nung kinikilala nilang propeta, yun na ang nagiging scripture sa kanila. Ito dapat. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So ano ang purpose ng kaya tayo, marami tayong mga pastor, may mga apostol tayo, although, yung mga apostol naman, bibihira sa atin yung dinideclare na apostol. Amen. Kagaya ni propeta, hindi masyado, pero meron tayong mga dinideklarang propeta, kagaya ni T.W. Barnes sa US. Amen. Matindi yung tao na yon sa mga testimony, sa mga preaching marinig mo mga kapatid. Halimbawa yung testimony ni, sino ba yun? Yung nagturo sa amin sa LDI. Pupunta siya kay T.W. Barnes, hindi niya pa naman sinasabi kung ano yung problema niya. Pagdating niya, inunahan na siya. Ayun talaga, apostol nun. Sinasabi ng Diyos kung ano yung problema mo. Ako naka-experience na ako mga kapatid maka-attend sa ang subject namin noon ay Thy Kingdom Come sa Baguio. Tama ba? Sa Manila. Masasabi mo na parang propeta talaga eh. Amen. Diba, Sister Glo, si Pastor Edison, Bisana, sino bang nakaalala kay Pastor Edison? Amen. Grabe yung problema nun. Alam kong problema niya. Alam ko yung pinagdadaanan niya. Sa ministry, parang gusto niya nang sumuko. Nung conference na yun, tinawag siya ni John Wolfram. Tinawag siya mga kapatid. Sinabi ni John Wolfram yung sitwasyon niya, yung pinagdadaanan niya. Walang ibang nakakaalam nun. Wala siyang pinagsabihan. Ako napagsabihan niya kasi kaibigan. Pero doon sa conference, sinabi yun lahat ni John Wolfram. Sino si John Wolfram? Pastor natin yan, naging missionary sa Vietnam. Noong panahon, sila yung lumusob sa Vietnam. Ano sila? UDT, Underwater Demolition Team. Bago lumusob ang mga sundalong Amerikano, sila yung nauna doon. Dinidismantle nila yung mga bumbang nakapalibot doon sa Vietnam, sa dagat, dinidismantle nila yun. Siya rin yung nag-resyok doon sa sakay ng Apollo 11. Sina Michael Collins, Edward Aldrin, sino ba yun? Neil Armstrong, sila yung nag-rescue. Sila yung nag-rescue. Okay. So, may mga apostol, may mga kinikilala tayong ganun. Dinideclare ng organization. Sabi ni Pastor Mario Pistanio, alam niyo bakit wala tayong mga propeta ngayon sa UPC? Kasi ang United Pentecostal Church is a non-profit organization. Pastor Mario talaga. Sa tingnan ninyo, bakit binigay yung fivefold ministry? Para i-perfect ang mga banal, para pag naging perfect na, gumawa sa gawain ng ministry. Amen. Para patibayin for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith
and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. So huwag kayong magsawa makinig, huwag kayong magsawang mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi sa pakikinig ninyo, sa pag-aaral ninyo ng salita ng Diyos, unti-unti magiging perfect kayo. Hanggang sa umabot tayo doon sa sukat, tingnan ninyo, mayroong measure of the stature of the fullness of Christ. Tayo pagka bumili ng damit, malaki, anong ginagawa? Pinamimigay. Hindi. Pinaliliitan. Para ano? Kumasya yung damit sa atin. Sa Bible, mayroong sukat. Hindi po natin ipipit yung Bible sa atin. Tayo ang magpipit. Kung kulang ka pa sa sukat, dagdagan mo pa. Amen. Kung kapos pa sa prayer, dagdagan pa ng prayer. Amen. Kung kapos pa sa pagbabasa, dagdagan ng pagbabasa ng Word of God. Magpe-perfect tayo. Amen. Sa ngayon, minsan may mga makikita pa tayong kapintasan siguro, Sister Ellen sa kapatiran, kapintasan kay pastor, kapintasan sa asawa ng pastor, kapintasan sa... Hindi pa po tapos ang Diyos. Amen. Amen. Minsan may mga ugali tayong kinaiinisan. Tama ba? Amen. Kainis naman po si Sister ganito. Sige lang, hindi pa tapos si Lord. Patuloy lang tayo mag-aral, makinig. Kung mayroong propetang dumating, invite natin, mag-aral. Amen. Praise God. Kung mayroong evangelist, invite natin, mangaral, para unti-unti tayong maging kumpleto, maging perfect sa atin. Ito yung goal sa ating mga kapatid, to be completely mature unto a perfect man. Amen. So ito na, bago ako magtapos, mayroong two general aspects of perfection. Number one, a gift of grace which is perfect position or a standing. A person is either saved or unsaved. Parang ganito, pag ako born again talaga ako niyan. Ligtas ako. Hindi ako, mas born again ako sa iyo, Joy, ha? Mas born again ako sa iyo, Sister Myla. Hindi mo na, di ba? If he is born again, he cannot be more born again. His standing in Christ is perfect. So either born again ka o hindi ka born again. Wala na tayong pag-uusapan doon. Hindi yung, mas born again ako sa iyo, Pastor. Parang yung district presbyter namin. Ako ba? Ano sa palagay mo? Born again na ba ako? Hindi. Aywan ko sa iyo. District presbyter, hindi pa born again. Duda ka. Duda siya sa district presbyter, duda ka. So pag born again ka, born again ka. Pag hindi ka born again, hindi ka born again. Ay born again na niya yung kaso nga lang, Trinitarian. Walang born again Trinity sa Bible. Ha? Either born again ka or hindi ka born again. Huwag ninyo ma-misinterpret ako, gusto ko linawin. Ay pastor, mga born again din yan, mga Trinitarian yan. Kailan naging born again ang Trinitarian? Hindi mo born again yan. Ang totoong born again, baptized in Jesus' name. Naniniwala sa isang tunay na Diyos. Naniniwala si Jesus ang yan ang totoong born again. So another aspect of perfection is actually wrought in the saint's character. This involves growth and maturity. So ito yung pinag-usapan natin, yung pagiging mature. A Christian may be perfectly walking in all the light and knowledge that he has, and yet in many ways is still imperfect. He may be blameless and yet at the same time not faultless. Wala siguro maipinta sa iyo, Sister Joby, pero hindi pwedeng hindi ka nagkakamali. Amen. Tama ba? Amen. Ang Kristiyano ba nagkakasala pa o hindi na? Amen. Babasa tayo ng talata bago ako magtapos.
Linawin natin yan, baka mo. Nagkakasala pa ba o hindi? Unang Juan. Ano pa yan? Hindi pa. Unang Juan 3:9. Magtatapos na pa. 1 John 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi basahin nyo. 1 John 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. So ang ipinanganak ng Diyos hindi nagkakasala. Tama ba yan, Pastor? 1 John chapter 2 verse 1. I-reconcile lang natin itong dalawang talata. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Nagkakasala ba? Hindi na. Hindi na nagkakasala. Anong ibig sabihin ng hindi nagkakasala? Hindi niya po pinapractice yung kasalanan. Habitual sinning. Tama ba? Bilang anak ng Diyos, hindi natin ugali gumawa ng kasalanan. Pero pwede tayong maaaring magkasala tayo. Amen. Na hindi natin gusto. Ayaw natin, pero dahil sa kahinaan, nagawa natin. Ang good news, meron tayong tagapamagitan. Kung nagkasala ka, meron kang Kristo pwedeng natin. Amen? So ang Biblia nagtuturo na maaari natin maabot ang paglago at kasakdalan sa buhay na ito. 2 Peter chapter 3 verse 18, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 4:11, for the perfecting of the saints. 2 Corinthians 3:18, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding paraan mula sa kaluwalhatian hanggang sa from glory to ayun ang ano natin. Amen. Picturean nyo na lang, masyado nang mahaba yan. Yan yung mga basic na discipline na kailangan natin para maabot natin ang paglago. Sino gustong lumago? Yeah. Sino gustong maging sakdal? Yeah. Ang ibig sabihin ng pagiging sakdal, pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Tumayo tayo mga kapatid.